Mga kababayan, sa panahong puno ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang nawawasa. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itayo ulit ang tama. Sumali na sa YouTube membership ko. Sama-sama tayo, panatilihin nating malaya at matapang ang boses natin para sa bayan. Salamat sa solid niyong suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLand channel membership at maging parte ng masigla nating laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Okay, mabuhay mga ka-DZRH, mga ka-YouTube ha. Ako si Lan ng hashtag walk with Lan at ngayon sa ating special na edition ng special na balita sa YouTube, pag-uusapan natin ang isang kwento na parang lumalabas sa isang comic strip. Yung tipong dagaladinya kung saan ang mga bubwit ay mas marami pang alam kaysa sa gobyerno. Ang gambling tycoon na parang phantom sa gabi, hinahabol ng CIDG at boom ha, 40 tips sa hotlines. Pero teka, 40 lang? Sa isang bansang puno ng chismis, bakit parang konti pa rin? Parang yung mga politiko na nagpapahabol sa boto, pero pag nahuli, wala namang laman. Mga kabataan at OFWs ha, lalo na kayong mga nasa abroad na nagpapakahirap para sa pamilya, ito ay para sa inyo. Sa gitna ng Pogo scandals at human trafficking, eto na naman tayo ha, naghahanap ng katotohanan sa gitna ng sugalan ng lipunan. Factual tayo ha, critical at witty. Kasi kung hindi, baka tayo pa ang mahuli. Subscribe na agad mga kaibigan para hindi kayo mawala sa susunod na update. Hit that bell icon at maging parte ng ating Bubwit Network. Bago tayo mag-dive deep ha, shoutout muna sa ating global audience, sa mga kababayan sa Pilipinas mula Quezon City hanggang Mindanao. Salamat sa inyong tips at suporta. Kayong nasa United States, lalo na sa California at New York, na nag-overtime para sa remittance. Keep fighting ha! Sa Canada mula Toronto hanggang Vancouver, kayo ang aming Northern Lights. Australia mula Sydney hanggang Melbourne, salamat sa inyong Aussie spirit. United Kingdom, London at Manchester, cheers to you. Hong Kong sa gitna ng skyscrapers, kayo ang aming Asian Warriors. United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, sa init ng disyerto, kayo ang cool. Denmark, Copenhagen, Tak for Stotten. Japan, Tokyo at Osaka, arigato, gozaimasu. Italy, Rome at Milan, Gracie, mga OFWs at kabataan, kayo ang backbone ng bayan. Subscribe na para mas marami pang shoutouts sa susunod. Ngayon, balik tayo sa kwento. Sino ba si Charlie Yatongang? Ayon sa factual records mula sa Senate hearings at PNP reports, siya isang gambling mogul malapit sa mga high-profile figures. Naalala ninyo ba yung isabong boom, ha? Yung online cockfighting na naging 1 billion pesos industry overnight? Si Atong ang isa sa mga key players. Pero ngayon, wanted siya for qualified human trafficking linked to Pogo Hubs, ha? Ayon sa CIDG, noong January 2026, naglabas sila ng warrant, arrest warrant na may 2 million pesos reward, no? Actually, hindi po yan sa Pogo. Ano po yan, si Atong Ang, yung mga nawawalang sabungeros. Ano po yan, kidnapping at murder ang kinaso sa kanya, no? Yan, may hotline po yan, no? So sa loob ng ilang araw, 40 tips daw, mostly pointing to Cavite, Batangas, Laguna. Yung Calabar Zone area na parang hideout ng mga big fish, may tips pa sa Bicol region at halos 14 locations ang binanggit. Pero as per CIDG Director Major General Romeo Karamat Jr., hindi pa validated. Parang yung mga blind items ko sa DZRH, ha? Ayon sa aking bubwit sa Camp Crame, may isang tycoon na nagtatago sa farm, pero baka sabong pa rin ang iniisip. Ang Pogo, scandal, ay, nako, hindi, grabe, no? Ayan, sige. Ang Pogo scandal ay nagsimula noong 2016 nang dumami ang Chinese-operated gaming hubs. Nako, over 60 licensed Pogos pero maraming illegal involved sa money laundering, prostitution at human trafficking. Ay, nako. Saan kaya ikukulong yan, no? Si Atong Ang. Okay? Oh,
Ngayon, manhunt ongoing at BJMP ready na with 3 jails. New Bilibid, Camp Aguinaldo, Camp Crame. O dyan sa Payatas Jail o kaya dyan sa Santa Cruz, Laguna at dyan sa Lipa City, Batangas. Pero teka, bakit 3 lang? Pero may mga choices pa ba? Parang menu sa Jollibee Witty aside, ito'y seryoso. Over 1,000 victims Ay, nako, marami pong nagbiktima yan na parang daan-daan po na nabiktima ng mga sabongeros cases since 2022. Ayan. Pag-aralan natin ang facts, no, mga kaibigan. Okay, ayon sa GMA News at Inquiry Reports, si IDG received 40 tips within days of launching headlines. Karamihan sa Calabarzon, Cavite, yung sa Tagaytay Farms, Batangas, coastal areas, Laguna, hidden resorts, may ilang sa Bicol, Albay o Sorsogon, perhaps due to sea access for escape. No sightings yet in NCR. Sabi ng CIDG NCR, bakit 40 lang sa population ng 110 million Filipinos at social media buzzing? Expected more. Many tips anonymous via text or call to avoid retaliation. CIDG verifying through ground ops surveillance informants. Efficiency ng PNP sa past manhunts like Apollo Quiboloy 2024 took months despite tips. Data mall sa PNP 70% of tips in high profile cases are false leads. Kaya parang sugal 40 tips pero jackpot pa rin ba? In-depth tayo human trafficking stats from DOLE and IOM, 500,000 Filipinos traffic annually, many via Pogo, no? Kaya atong ang naman yung mga nawawalang sabongeros o para sa mga kabataan, kayo ang future. Huwag magpauto sa quick money schemes OFWs, compare nyo sa inyong hirap abroad. Ito'y corruption na nakakaapekto sa remittances. Subscribe para sa more facts, mga kaibigan. Ngayon ang sa style ng ating idol na si D.A.U. Makamalma, special na balita ayon sa bubwit natin sa Malacanang, may isang gambling king na nagtatago, pero bakit para mas mabilis ang sabong kaysa manhunt? Baka ang CIDG ay naghahanap ng wrong cockpit Bakit hanggang ngayon atong free connection ba sa politics? Remember siya'y kaibigan ni ex-President Duterte, yung atong sa news clippings Sa Pilipinas, ang may pera ay parang ghost lumalabas lang pag eleksyon. Social commentary, Pogo ay simbolo ng neo-colonialism, Chinese influence sa ekonomiya, pero Pinoy ang nagdurusa. 40 tips, parang 40 tips sa Alibaba, pero wala pang genie na magsasabi ng open sesame sa hideout. Mga kabataan at OFWs mga kabataan, huwag kayong maging next atong edukasyon over sugal. OFW sa UAE o Japan, kayo ang tunay na heroes, hindi yung nagtatago sa farms. Shoutout ulit sa Denmark, kayo ba ang may tips? Intellectual tie-in tayo, corruption index mula sa Transparency International. Pilipinas 115 out of 880. Itong case ay test case para sa Marcos admin's anti-trafficking drive at syempre dapat hindi against heinous crimes, no? Ano sa tingin ninyo? Mahuhuli ba si Atong Comment down below at subscribe para sa poll. Kaya pag-usapan natin ang broader implications Kung mahuli si Atong, maaari ma-expose ng bigger syndicate. Links to politicians, businessmen, data mula sa AMLSC, 1.5 trillion pesos, laundered via Pogo. Para sa mga OFWs, ito'y nakakaapekto sa ekonomiya, mas mataas na taxes, less services. Mga kabataan, kayo ang next gen. Learn from this. Vote wisely. Bakit delayed ang justice? Parang traffic sa EDSA, maraming tips pero stuck pa rin. Tips on reporting, use hotline safely or apps like Citizen Watch. Kung si Atong ay bubwit, tayo ang pusa na hahabol. Mga viewers, kung nagustuhan ninyo ang in-depth na ito, witty analysis, subscribe na, hit like, share sa inyong OFWs groups sa Canada o Australia. Magiging member para sa exclusive content. Laban tayo para sa katotohanan. #WalkWithLan. Sa uli, ang 40 tips ay simula lang. Tayo ang tunay na hotlines ng bayan. Vigilant, critical, salamat, at hanggang sa susunod na espesyal na balita. God bless at mabuhay po ang Pilipinas.